Hoy Sinta, maayos ko tong ipapadala sa'yo kaya maayos mong ibalik ha. Baka mamaya madumi na naman yung basket namin kasi kung saan-saan mo na lang nilalapag. Okay po, tita. Nako, bakit pa ba ako nagsasayang ng oras para paalalahanan ka? Hindi naman pumapasok sa kukuti mo ang sinasabi kong bata ka. Kahit anong lakas ng sigaw ni Malu, tawa at ngiti lang ang sagot sa kanya ng dalagang si Cynthia. O mas kilala na Sinta sa kanilang lugar. Nasanay ang mga tao sa pagtawag ng ganon dahil hindi nito matuwid ang dila sa pagsasalita ng sariling pangalan. 18 anyos na ito. Ngunit ang pag-iisip ay kagaya ng batang pausbong pa lang ang alam. Tita, babay po, tita. Benta na Sinta balut. O siya, lumayas ka na sa harap ko at naalibadbara na ako sa'yo. Masiglang nilisan ni Sinta ang lugar, bit-bit ang tinitinda. Habang papalayo naman siya, mapait na tingin lang ng tiyuhin niyang si Obet ang naghatid sa dalaga. Ang lalaki talagang kadugo ni Sinta. Kapatid kasi ni Obet ang namatay na ina ni Sinta dahil sa komplikasyon sa panganganak. Dahil sa nangyari, kahit labag sa kalooban ng asawa niyang si Malu, kinupkup na ang bata. O Cynthia, iha, maaga pa. Nakapag-agahan ka na ba? Hello, Lola Pe. Busog po Sinta, sabi tita ko. Masayamang sinagot ni Sinta ang tanong, taliwas naman ang narinig ni Lupe na pagtunog ng tiyan nito. Halata ang kapayatan sa dalaga, at kung hindi pa niya ito nakasalubong, lilipas ang umaga na walang laman ang tiyan nito. Nako, ang babae talagang yon. Halika muna rito sa tabi. May sobra akong suman dito. Kainin mo muna at nang may lakas ka sa pagtitinda. Lamat, Lola Pe. Kain na, Sinta. Magana ang pagkain ni Sinta. Kahit sa kakarampot niyang tulong dahil simple lang din siyang tindera, masaya na siyang mabigyan ito ng panawid gutom. Nag-aalala siya sa tuwing mag-isa nitong nililibot ang kalye sa kanila. Hindi naman kasi sigurado na ligtas si Sinta, lalo na sa kalagayan niya. Bumalik tuloy ang sama niya ng loob sa tiyahin nitong malupit, na sa halip na alagaan, ginawa pang trabahador ang pamangkin. Pera balot ko. Balik pera, Sinta. Gagalit tita ko. Tignan niyo tolo, papayak na siya. Hoy, muwi ka na lang sinto-sinto. Amin na tong pera mo. Di pwede, galit tita ko eh. Galit Sinta tita ko, bad yoyo. Uy, Frank Tonyo, tinawag kang yoyo. Nangasar yata to eh. Huwakan niyo nga to. Feeling close yata tong sintu-sinto na to eh. Maturuan nga ng leksyon. Dahil sa tukso ng mga tropa, ang sigang si Tonyo ay hinila ang nakakabit na basket sa katawan ni Sinta. Pinagtatanggal nito ang mga laman na paninda. Pilit naman yung hinihila ni Sinta, ngunit dahil alanganin ang kilos niya, wala rin yung laban sa mga malalakas na hila ng lalaki. Pinagtawanan pa siya ng kasamahan ni Tonyo kahit na pilit niyang sinisigawan ng mga ito. Nagmamatigas ka pa kasi, yan tuloy. Pera ko, balik pera Sinta. Nang masiguro na ng grupo na nagkalat sa daan ang basket ni Sinta, dali-dali na nilang nilisan ang lugar. Naiwan naman si Sinta na pilit inaayos ang dala. Hindi siya umiyak, walang bakas ng pagkataranta. Subalit ang dumi sa kamay at tuhod niya ang palatandaan na sinikap niyang ayusin ang sinirang paninda. Pagkabawi niya, siyang balik din ang kanyang panakanakang tawa habang naglalakad. Nawiwirduhan ang mga saksi sa paligid sa inasta nito. Ngunit hindi na ito bago sa kanilang paningin. Sanay na ang mga tao sa ganitong tagpo. Nasa ganun siyang ayos nang makita siya ulit ni Lupe. Hala, iha, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dungis mo? Hehe, Kuya Yoyo, pera ko, Lola Pe. Galit tita Sinta Maya bahay.
Nahahabag na sinuri ni Lupe ang mga dumi sa kamay at tuhod ng dalaga. Pinagpasalamat niya na lang na wala itong galos na nakuha. Siguro'y aabunuhan niya na lang muna ang ninakaw na pera ng mga tambay na yon. Ngunit alam niyang kahit gawin man niya yon, hindi ligtas si Sinta sa galit ng malupit na tiyahin. Halos hindi na kasi mapakinabangan ang sira nitong basket. Halika at ihahatid muna kita sa inyo, Cynthia. Ako na magpapaliwanag sa tita mo nang nangyari. Pagkarating nila sa mismong pagawaan, abala si Malu na mag-utos sa mga trabahador. Akay naman ni Lupe ang dalaga at nang makita na sila ni Malu, pumalatak agad ito nang matanaw ang ayos ni Sinta. Oh, himala maaga ka. Ano na namang problema ang dala mo sa akin ngayong bata ka? Sumasakit na ang ulo ko sa'yo. Iwan ko na lang talaga. Napagtribad siya sa labas, Malu. Nandiyan pa naman ang kinita niya sa buong umaga. Ang mahalaga, walang nangyaring masama sa kanya sa daan. Walang tanong-tanong na inagaw ni Malu ang inabot na supot ng pera ni Lupe. Kita yun ang matanda sa paglalako. Alam niyang malala ang sasapitin ni Cynthia kapag wala itong naiuwing pera. Kaya siya na ang nag-abono. Kahit kailangan niyang umextra bukas para makabawi, titiisin niya na lang yon. Wag lang makatikim ng pagmamalupit ang dalaga. Wala naman akong pakialam kung anong mangyari dyan. Ang importante sa akin, mabalik ang kapital ko. Kasi nakita mo yan, sira na naman ang lalagyan. Hindi lang yan unang beses nangyari. Diyan lang napupunta ang tubo ko. Ay buwisit na yan. Ang lupit mo naman masyado sa bata, Malu. Bakit kasi hindi mo na lang patulungin sa loob? Baka mapahamak pa yan sa labas eh. Mabuti na lang naabutan ko. Sa loob ko pagtatrabahuhin, tapos ano? Buong pagawaan na sisirain yan? Magtiis siya sa labas. At Lola, pwede ba umuwi ka na lang? Ikaw namang sinto-sinto ka. Halika nga rito. Pumasok ka ron at tumulong ka sa gawaing bahay. Marami pa sanang sasabihin ng matanda nang talikuran na siya ng ginang. Si Cynthia naman, masiglang kumaway lang sa kanya papasok. Walang ideya sa nangyayari sa paligid. Balut! Balut! Kuya, bili ka balut? Ano? Kita mo nga nagbebenta rin ako ng balut tapos bebentahan mo ko? Hehe, kuya, balut ka din gaya Sinta? Ay naku, Bisayad pala to eh. Doon ka na sa dulo maglako, alis! Napapailing pa ang lalaking unang inalok ni Cynthia nang makaalis ito sa harap niya. Nagtuloy naman sa pagbenta ang dalaga at ibang tao sa paligid ng parke na lang ang binentahan. Sa unang pagkakataon, pinayagan siya ng tiyahing maglako sa gabi bilang bayad sa nasira niyang basket. Walang pinahiram na lagayan kay Sinta kaya naman balde pansamantala ang hawak niya ngayon. Hindi ito komportable gaya ng ginagamit nila sa pagawaan. Bakas kasi sa paraan ng pagbuhat ni Cynthia na hindi siya sanay. Miss, magkano ang isang balut? Sa halip na sabihin ang presyo, nilapag ni Sinta ang balde at sumenyas gamit ang mga daliri para ipahayag na tig-20 ang isa. Nakakaunawang tumango naman ang babaeng bumili. Pagkaabot ng bayad, umalis na rin to ngunit may panguhusga pa rin sa paraan niya ng pagbalik tingin kay Sinta. Ang huli naman, todo ngiti lang at hindi malagyan ng laman ang ganong klase ng interaksyon. Lamat, bili ka balut, ate ganda. Lumipas ang gabi sa parke na samot-saring tao ang nakakahalubilo ni Sinta. Mapalad kapag maunawain ang nakakaharap niya. Ngunit nakakahabag tignan kapag natsyempo siya sa masahol na customer. Bantay naman ni Lupe ang dalaga mula sa kanyang pwesto. Dahil naubos ang kita niya sa pag-abono ng ninakaw na kita ni Cynthia, kailangan niyang umextra sa panguhula. Pagpahula ka na, iho. Karera, pag-ibig, pamilya, huhulaan kita, dali. Mas gamay niya to kaysa sa ibang trabaho.
Sa tinagal ba naman niyang may alam sa ganitong bagay, nakakabit na to sa buhay niya. Problema niya lang ang kaunting bilang ng nagpapahula. Malimit na lang kasi ang naniniwala sa ganitong bagay sa ngayon. O iha, nakabalik ka na agad. Ubus na ba ang paninda mo? Ubos, Lola Pe. Bayad na Sinta sa'yo, Lola Pe. Heto, tago mo sa pitakang bigay ni Lola ang kulay pulang pera. Tapos itong mga blue, ibigay mo sa tita mo, ha? Tumangutango naman si Sinta pagkaabot pabalik ng matanda sa kanya ng pera. Hinati lang sa dalawa ni Lupi ang binayad nito sa kanya at hindi binawasan. Nabibilib siya sa integridad ng dalaga. Kulang man sa pangunawa, ngunit marunong itong tumanaw ng utang na loob. Sayang lang at napunta si Sinta sa puder na hindi siya kayang pahalagahan. Sa isiping yun, nilabas ni Lupe ang hinandang gamit para kay Sinta. Matagal niya na itong tinago muna. At sa nangyari sa dalaga nitong nakaraan, mas tumibay lang ang kanyang pasya. Iha, teka, makinig ka munang mabuti kay Lola, ha? May ibibigay ako sa'yo. Pero dapat, ingatan mo. Itong itim na baso, dito ka kukuha ng asin sa tuwing may masamang bibili sa'yo. Masama? Alam mo yung bad? Gaya nung kumuha ng benta mo nung nakaraan, sa mga katulad nila mo lang ibibigay. Tapos kapag mabait, doon ka kumuha sa lagi mong dalang lalagyan. Naiintindihan mo ba si Lola, iha? Bago baso Sinta, Lola Pe? Nakailang ulit ng paliwanag si Lupe bago naintindihan ni Sinta ang kanyang hinabilin. Kahit na ganon, puno ng pasensya at matyaga niya yung sinambit sa paraan na maaalala ng dalaga. Sa mga susunod na araw kasi, mawawala siya saglit. At ang binigay niya rito ay poprotekta kay Sinta laban sa masasamang tao. Kinabukasan, mag-isa na lang si Cynthia na naglalako ulit. Ganun pa rin ang kanyang siste. Sisigaw ng paninda at may panakanakang maaawa na bibili kahit maaga pa. Sakto namang tumatambay sa kanto ang grupo ni Tonyo. Hinarangan nilang daanan ng dalaga at pinalibutan ng mamataan nito. Wala naman itong muwang nang umiti lang. Inaakalang makikipaglaro lang sa kanya ang mga taong kaharap. Oh, sakto! Nagkikrave ako sa balut ngayon eh. Pabiling ang dalawa, sintang-sinto. Bayad na ba, Yoyo, ha? Oo na. Mamadali ka ba? Balut pa lang ang naaabot mo, kulang pa ng asin eh. Paano kita babayaran yan? Hindi pa sumapat ang panunuyang yun ni Tonyo at lalo pang pinagtripa ng dalaga. Nang saktong paglabas ni Sinta ng lalagyan ng asin, nagtutulakan pa rin ang grupo. Kaya naman sa sobrang ligalig, nasagi nila ang hawak nito. Natapon ang lahat ng laman ng kadalasang dala ni Sinta. Kumalat na ang asin sa sahig at tanging lagayan na lang ang kanyang napulot. Wala namang makitang bakas ng konsensya sa mga lalaki sa ginawa nila. Nagtawanan pa ang mga ito. Ayan, ang likot mo kasi. Kasalanan mo kaya natapon. Wala nang asin, paano na yan? Hulog mo eh. Bad Yoyo. Walang nagawa si Sinta kung hindi ilabas ang isang itim na lalagyan ng asin na bigay ng kanyang Lola Lupe. Sa katunayan, nalimutan na ng dalaga na nasa loob pala ito ng kanyang basket. Buti na lang at may reserba siya kahit papano. Ay, may isa pa pala dyan eh. Akin na, dali. Pasalamat ka, good mood ako ngayon. Di ka na naman magpupulot na nagkalat na paninda mo. Bilang likas na salbahe, imbis na kunin ng simple, hinablot ni Tonyo ang hawak niya at pinasa ito sa kasama. Game naman ang kaibigan niyang sumabay, na parang natutuwa pang paglaruan ng taong walang laban sa kanila. Sa ginawang yun ni Tonyo, hindi naman mapigilang umalma ni Sinta. Bad ka, Yoyo. Konti lang kuha dapat sa isa balut. Huwag daya, Yoyo, ha? Bad ka.
Bigay na asin, Sinta. Benta ko pa dami. Akin na lang to. Natapon mo na yung unang bigay mo. Gara na ang lagayan mo ah. Parang baso. Mukhang babasagin pa. Baka mabagsak mo lang yan sa likod mo ah. Kuha ka na lang ulit dun sa inyo. O yan, bayad. May sobrang dos dyan. Keep the change. Padaskol na binitiwan lang ni Tonyo sa harap ni Sinta ang pera. Pinulot naman ito agad ng dalaga at nawala na sa isip niyang bawiin ang dinekwat nitong lagayan niya. Tumatawa namang nakalayo ang kalalakihan at sa panibagong araw na wala itong laban, nagwagi ang kasamaan. Isang umaga, abala si Sinta sa pagligpit ng basket na gagamitin niya sa paglalako. Sa tinagal niyang tindera ng balut, nasanay na ang kaisipan niya sa takbo ng kanyang araw. Gigising siya, magpapakain ng baboy nila, tutulong sa gawaing bahay, maliligo at ihahanda na ang paninda. Nung araw na yun, nasaktuhan naman na walang pasok ang pinsan niyang si Grace. Kaya nakatambay ito sa sala at nag-aayos ng sarili. Ano kaya magandang gawin? Kapag sa mukha ko to tinesting, baka masira ang balat ko. Habang tinitingnan ng babae ang kanyang mukha sa salamin at pumipili ng tamang kulay para sa kanyang mata, nagawi ang tingin nito sa figura ni Sinta. Wala na siyang ibang pagtitestingan kaya may namuong maitim na balak sa isip ni Grace. Sinta, halika nga rito. Dali, bilisan mo. Iwan mo muna yan dyan. Tawag ni Ate Sinta? Napaikot ang mata ng dalaga sa katanungang yun ni Sinta. Nauubusan na ng pasensyang sinenyasan niya itong lumapit sa kanya. Sayang ka, no? Ang ganda mo sana, pero may something. Kakaingit din na wala kang tigyawat. Hindi ka naman nag-iinarte sa katawan. Talaga? Ganda, Sinta, ate? Oo, pero mas pagagandahin pa kita. Lapit ka, dali. Pabubonggayin pa natin yung face mo para mas maraming bumili sa'yo ng balot. Nilabas naman ni Grace ang pinakaluma niyang makeup. Pinili niyang mas makintabang kulay. Maging ang ginamit niyang panlagay, halatang luma na. Hindi maramdaman ni Sinta ang totoong intensyon ni Grace. Kaya naman kita ang tuwa sa mukha niya habang hinihintay ang gagawin ng pinsan. Ano ba? Huwag ka masyado malikot. Masisira yung gawa ko kapag malikot ka eh. Sige ka, titigil ko tong pagpapaganda sa'yo. Isa pang angat ng kamay mo ha. Nang simulan niyang lapatan ng kolorete ang mukha ni Sinta, ilang beses niyang natapik ang daliri nito dahil hindi nito mapigilan ang pagkamot. Dulot kasi ng makati sa balat na produkto, maging sino ay mapapakamot sa mukha. Pinirmi naman ni Sinta ang kamay. Siguro sa isip-isip niya, gusto lang siyang tulungan ng tinuturing niyang ate. Pagkatapos, pinamulat siya nito, ngunit iniwas ang salamin ang subukan niyang kunin. Ganda na, Sinta, ate. Oo, maganda ka na. Sige na, labas ka na ron, dali. Malilate ka na sa pagbebenta. Bilisan mo ha, baka maabutan ka ni na mama. Lamat, ate Ges. Ganda na, Sinta. Go na, yung tinuro ko sa'yo ha. Kapag may bibili, pikit ka maraming beses para makita nila ang ganda mo. Lingid sa kaalaman niyang para siyang ginawang papel ni Grace at kinulayan. Pinuno nito ng pulbo ang mukha niya. Makapal ang ginuhit sa kanyang kilay at matingkad na asul ang nilagay nito sa kanyang mata. Para namang sinampal ang pisngi nito sa sobrang kapal ng pulang blush on na nilagay. Hindi pa doon natapos dahil ang labi nito tinakpan din ng mas marami pang pangkulay. Ganda na, Sinta. Tinahak ni Sinta ang labasan na walang muwang sa kanyang itsura. Sa isip niya lang, maganda siya dahil siya'y inayusan. Bawat tao namang makakasalubong niya, tinuturo siya habang hindi magkamayaw sa kakatawa. Samot-sari ang ingay sa paligid. Nang marinig yun, mas pinaigting ni Sinta ang pagkisap ng mga mata gaya ng turo sa kanya.
Halatamang kansyaw yon sa normal na pandinig, tunog sa kanya ng mga yon ay papuri. Tol, tignan mo si Sinta oh. Anyari dyan? Uy, Chicks! Nakapustura ka ngayon ah. Saan lakad mo? Bili balot, Yoyo. Ganda ko, sabi ni Ate Ges. Bili ka balot, dami. Loko, napagtripan ka pa yata. O sige, para hindi naman sayang yung ayos mo, bibili ako. Ep, wag mo munang agawin pera ko. Atat ka masyado eh. Bago yan, sayaw ka muna dyan sa harap. Dadamihan ko bili kapag sumayaw ka. Di runong sayaw, Sinta. Bili na lang, Yoyo. O ito, kayain mo si Bert ha. Tol, sampulan mo nga. Inunahan ang sariling sayaw ni Bert sa kalsada. At dahil sa sulsol ng ibang nakapalibot doon, ginaya yun ni Sinta. Pagkalaon, mag-isa na lang itong sumasayaw sa daan. Tawang-tawa naman ang mga tao at ni isa ay walang tumigil sa ganong ganap. Kababalik lang ni Lupe ng tanghaling yun sa lugar nila. Sa bungad pa lang, kita niya ang malaking harang sa daan na parang may pinagkakaguluhan. Nang masipat niya si Sinta sa gitna ng may mga nagtatawanan, galit niyang sinugod ang tumpok ng tao. Sinikap niyang hilahin paalis ang dalaga. Natigil ang tawanan at ang ibang tumatanaw ay nagsialisan. Nanatili namang nakatayo roon ang grupo ni Tonyo na parang hindi pa natuwa sa pagtigil ng kanilang libangan. Hoy tanda, saan mo dadali si Sinta? Hindi pa kami tapos hoy! Kailangan niya patapusin yung sayaw bago ako bumili! Sumusobra na talaga kayo. Kita nyo na ngang kulang sa pag-iisip, pinagtitripan nyo pa. Ganyan ba ang turo ng magulang nyo, ha? Abat, hoy, nagkakatuwaan lang kami ha. Dahan-dahan ka sa pagsasalita mo, tanda. Pumapatol kami kahit sa mga huklubang katulad mo. Sige, subukan mo at makikita mo ang hinahanap mong bata ka. Salbahe! Susubukan talaga namin. Liga tol, turuan natin to ng leksyon. Mukhang maraming dala si tanda oh. Naalarma naman si Lupe ng akmang pasugod ang grupo ng mga siga. Dali-dali niyang kinuha ang kamay ni Sinta at hinila ito patakbo. Maaabutan na sana sila nang pumito ang mga tanod at nang makita yon ng mga lalaki, nagsipulasan na ang mga ito. Sa pagtigil nila sa isang sulok, doon lang nakitang mabuti ni Lupe ang itsura ng dalaga. Halos hindi na makilala ang itsura nito sa maraming nilapat na kung anong palamuti. Kinuha niya naman ang panyo niya at sinika pa rin itong punasan. Sinong may gawa sa'yo nito, Apo? Sakit, Lola Pe! Sakit po! Sa isiping nasaktan sa paraan ng pagpunas niya si Sinta, tinigil muna ni Lupe ang ginagawa. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, paulit-ulit niya pa rin yung binibigkas, kasabay ng magulong ekspresyon ng mukha. Pinupukol pa nito ang sarili na agad lang napigilan ni Lupe. Tiis lang ng konti, Apo, ha? Darating din ang araw na magsisisi ang nang aalipusta sa'yo. Hindi literal na hapdi o kirot ang tinutukoy nito. Iba ang masakit na ibig sabihin ng dalaga. Hindi pisikal na karamdaman. Ngunit galing sa loob-loob na hindi nito kayang ipahayag sa normal na paraan. Sa kauna-unahang pagkakataon, tumulo ang luha sa mata ni Sinta. Hindi na rin napigilan ng matanda na maiyak sa awa. Sa kabilang banda naman sa bahay ng tiyahing si Malu. Grace! Ano ba? Kanina pa kita tinatawag na bata ka. Tumulong ka nga rito. Dali mo itong mga itlog sa likod. Mama naman Kakapalit ko lang ng cutics tapos pagbubuhatin mo pa ako. Nasaan ba si Papa? Nasa palengke pa yung tatay mo. Babalik pa ako ron kaya unti-untiin mo ang pagdala nitong lahat. Huwag ka nang aarti-arti dyan ha. Malilintikan ka talaga sa akin. Hindi ka talaga tumutulong sa gawaing bahay dito. Nagdadabog naman na sumunod si Grace sa utos ng ina. Araw kasi ng day off ng mga trabahador nila at natsyempohang ngayon ang delivery ng mga itlog. Busangot ang mukha ng dalaga habang pabalik-balik sa tig-isang tray na dala.
Buti na lang at nakita niyang papasok na si Sinta. Sinta, bakit ngayon ka lang dumating ha? Kanina ka pa hinahanap ni Mama. Dalin mo raw ang lahat ng to sa likod. Di pwede likod, Sinta, ate. Gagalit Tita Lu. Siya nga nag-utos niyan. Parang ano naman to? Sige na, bilisan mo na dyan. Huwag mo nang unti-unti ng pagbitbit ha. Patong mo yung tig-anim na tray para mabilis. Dali na, papasok na ako sa loob. Ikaw na rito ha. Naiwan naman sa labas si Sinta na hindi sigurado sa gagawin. Tanda niya pa ang seryosong babala sa kanya ng tiyahin na huwag tatapak sa likod kung saan nila nilalagay ang mga bagong dating na itlog. Ano, tititigan mo na lang ba yan? Kapag nakauwi si Mama na hindi pa yan tapos, malilintikan ka talaga ron. Baka gusto mo matulog ulit ng walang laman ng tiyan. Dahil sa huling sinabi ni Ate Grace niya, nag-umpisa na rin siya kaagad. Hindi makita sa mukha niya ang pag-inda ng bigat na dala. Ngunit sa nginig ng kamay niya, halatang hindi niya kaya. Subalit kahit na ganun, tsinaga niyang lakarin ang distansya patungo sa likod. Hindi tuwid maglakad si Sinta, kaya kahit anong sikap niya sa pagbitbit, lumiliko ang kanyang paa. Napagtagumpayan naman niyang makapunta sa likod at makabalik sa labas ng ligtas sa mga naunang tray. Sa kasamaang palad, nung huling balik na niya, dala na rin siguro ng pagod, nawalan siya ng kontrol at natisod. Tapos ka na ba? Uy, hala! Tulong, Ate Ges! Tumama ang dala niya sa dulong hilera ng mga itlog at simula doon, sunod-sunod nang nagsihulugan ang mga natira pa. Tumunganga lang si Grace habang si Sinta ay sinisikap na yakapin ang papahulog pa lang na naroon. Hindi na mapakinabangan ng mga nalaglag sa sahig at ang hirap na postura ng dalaga ang naabutan ng kanyang tita. Anong nangyayari? Mahabaging langit! Anong ginawa mo, Grace? Wala akong kinalaman dyan, Ma. Si Sinta lahat may gawa niyan. Sinabihan ko na yan na huwag makialam eh. Baka siguro naglikot ng kamay. Nalingat lang ako sandali tapos ganyan na nangyari. Sabi ate, utos Tita Lu. Sorry, Sinta, Tita Lu. Sorry po, Sinta. Sorry. Napapikit ng mariin ang ginang. Sa estima niya, malaki ang napinsala nilang stock. Isipin pa lang ang laki ng ilulugi niya. Kumulo na ang dugo niya ng sobra. Pinagalitan nito ang anak sa pagiging pabaya. Ngunit ang nais niyang mas maparusahan ay si Sinta. Hinilan niya ng marahas papunta sa pinakalikod ng kanilang bahay. Punong-puno na ako sa iyong pabigat ka. Parang nanadya ka na talaga, ha? Pues, papatulang kita ngayon. Sakit awak. Sorry, Tita Lu. Sorry na, Sinta. Huwag na dala, Sinta, Tita Lu. Hindi na ulit, Sinta. Talagang hindi ka na makakaulit sa aking salot ka. Ilang taon na akong nagtitiis sa'yo. Sinubukang umawat ng tito niyang si Obet. Ngunit dahil pipi, wala rin yung nagawa. Basta lang siyang tinabig ni Malu at determinado itong pahirapan ng dalaga. Sa madilim at mabahong parte ng likod bahay, malapit sa masukal na gubat kung nasaan ang kulungan ng baboy, tinulak ni Malu papasok doon si Sinta. Yan! Diyan ka magpalipas ng gabi. Umabot ka na sa dulo ng PC ko. Kaya manigas ka dyan! Wag, Tita Lu! Di na ulit, Sinta, Bes! Bes, wag iwan, Sinta! Di gusto, Sinta, dilim, Tita Lu! Walang awa niyang ikinandado si Sinta. Kampante siya na hindi nito maiintindihan na madali lang akyatin ang bakod kahit nasaraduhan ng tarangkahan. Hindi rin siya nangangamba na may makarinig sa atungal nito dahil malayo sila sa ibang kabahayan. At dahil doon, panatag niyang iniwan ang walang muwang na dalaga sa gitna ng gabi. Walang lingon-lingon,
Walang halong habag kahit na katiting. Madaling araw na nang biglang magising si Lupe dahil sa masamang pangitain. Sa loob noon, nagmamakaawa si Sinta na palabasin kung saan man ito ikinulong. Humihingi ito ng saklolo. Agad ding tumigil yon pagkamulat ni Lupe. Ngunit ang dibdib niya ay dinadaga pa rin na may panganib na dinaranas ang dalaga. Hindi pa man gaanong handa, mabilis niya itong pinuntahan sa bahay nila. Sana maayos si Cynthia at wala lang itong bumabagabag sa akin. Dahil kung totoo man yun, patawarin na lang ako sa maaari kong gawin. Madilim at sarado na ang bahay nung makarating si Lupe. Nilibot naman niya ang lugar at hinayaan niyang dalin siya ng paaayon sa malakas niyang pakiramdam. Sa pagtapak pa lang sa labas ng kulungan ng baboy, rumagasa na ang tibok ng kanyang dibdib at sa kanyang pagsilip, mas lalo lang siyang nanlumo. Iha, anong kademonyohan ang ginawa nila sa'yo? Diyos ko, Cynthia, gumising ka! Nakadikit sa isang sulok si Sinta at halatang nakatulog lang sa labis na panghihina. Malapit lang sa sahig na kinaroroonan ng dalaga ang alagang baboy na payapang natutulog. Agad naman itong nilapitan ni Lupe at nang maramdamang may tao, nagmulat ito ng mata. Agad itong tumayo pagkakita sa matanda at ang tagpong yon ang nagpatibay ng desisyon kay Lupe na pagbayarin ang nagmamalupit kay Sinta. Pagkatapos lisanin ang lugar na yon, pansamantalang pinatuloy ni Lupe ang dalaga sa maliit niyang tahanan. Dito ka lang muna, iha, ha? Huwag ka munang lumabas at maraming masasamang loob ang nagkalat. Bumawi ka muna ng pahinga. Alam kong inalila ka ron sa inyo. Di na benta balot Sinta, Lola Pe? Hindi na muna, Apo. Bakit? Namimiss mo bang maglako ng balot? Pagod na Sinta balot. Gusto Sinta suman benta. Wala galit Tita Lu, Ate Ges, Badyoyo. Kahit ganun man ang pagpapahayag ni Sinta, naintindihan ni Lupe ang nais nitong sabihin. Sa ilang araw kasing nilagi sa kanya ng dalaga, hinahayaan niya ito sa gagawin. Ito lang talagang nagkukusang tumulong sa kanyang paninda at kita niyang mas magaan sa dalaga ang ganon. O sige, ikaw muna ang katuwang ni Lola. Konting hintay na lang at makakabawi rin tayo, Apo. Habang bumabawi si Sinta sa pagpapahinga, doon na rin sinimula ni Lupe ang balak na paghihiganti. Ngayon pa lang, dapat nang bilangin ng masasamang tao na yon ang araw na walang kabayaran ang atraso nila. Nasaan ba yung baso ko? Kapag nahuli ko kung sino nagtago nung mandakay sa akin ha? Ay, nandito lang pala. Agad nawala ang galit ni Tonyo nang makita rin agad ang nawawalang baso sa kanyang hapag. Naging paborito na kasi niya ang ninakaw na itim na baso sa sintu-sintong tindera. Simula nung magamit kasi niya ito, parang hindi na niya kayang mawala ito sa kanyang paningin. Napansin niya ring napaparami ang inom niya ng tubig gawa ng baso. May mabuting dulot din palang gamit ng sintu-sintong yun eh. Mukhang malilinis na buong katawan ko kakalaklak ng tubig. Subalit iba ang nangyari kay Tonyo kumpara sa kanyang inaasahan. Sa mga araw na nagdaan, ramdam niya ang hindi normal na paglaki ng kanyang tiyan. Noong maalarma at dinulog niya sa ospital ang problema, wala ring epekto sa kanya ang gamot. Sa bahay naman ng pamilya ni Sinta, matyagang nilibot ni Lupe ang kabuuan para basbasan ang orasyon ng mga taong may sala sa loob noon. Gantimpala sa mabuti, unosan ang aapi. Gantimpala sa mabuti, unosan ang aapi. Noong gabing mahimbing ang tulog ni Malu, bigla na lang itong humahangos na nagising galing sa masamang panaginip. Di naman niya ang buong katawan.
Sinigurong hindi totoo ang panaginip na natubuan siya ng balahibo at nakulong sa sabaw gaya ng mga balut. Hindi kaaya-aya ang nangyari, kaya sinalubong ni Malu ang umaga na mainit ang ulo. Bilis-bilisan ang kilos! Hindi ko kayo pinapasahod para kumupad-kupad kayo dyan, ha? Ay, Grace, bakit hindi ka pa nag-aayos para pumasok? Hindi ako makasalita ng maayos. Tulong, Ano? Nangaasar ka bang bata ka? Nalagasan na tayo ng isang sintu-sintu rito sa bahay. Huwag mong sabihin na nagpa-practice ka para pumalit. Nang umulit ang ganong paraan ng pagsasalita ni Grace habang umiiyak, doon lang ito sineryoso ni Malu. Agad naman itong pinauna ni Malu sa sasakyan. Kukunin sana niya ang susi sa loob ng bahay, ngunit nang matapat siya sa salamin, nakita niya mga balahibong pumuno sa kanyang mukha. Napasigaw siya at nataranta. Sa sobrang taas ng nerbiyos, bigla itong nahimatay. Nagpatuloy ang ganong pangyayari kay Tonyo, Grace at Malu. Walang makasagot ng pinagmula ng kanya-kanya nilang sintomas. Kaya para silang nakakulong sa isang bangungot. Maging ang ibang kasali sa pagmamalupit kay Sinta ay nakaranas din ng kakaiba kahit hindi ganun kalala. Gusto mo na bang bumalik sa inyo, Sinta? Balik na, Sinta. Ayaw ba lolapi kay Sinta? Hindi sa ganun, Apo. Alam kong hindi mo masyadong maintindihan ang nangyayari at ako lang tong nagkusang magiganti para sa'yo. Pero alam ko na kung nakakaunawa ka lang, hindi mo na naising pantayan ang kasamaan nila. Gusto mo na ba silang patawarin? Sa pagpunta nila sa bahay ni Malu, hindi binitiwan ng dalaga ang kamay ng matanda. Nang ibulgar ni Lupe na siyang pasimuno sa kababalaghang nangyari sa mag-ina, nung unay grabe ang galit ng dalawa. Ngunit nang tingnan si Sinta, binaharin sila ng konsensya. Alam kong hindi matutumbasan ng kahit anong paumanhin ang ginawa ko, Sinta. Kahit nitong nagdaang araw ay hindi ko maatim na nakaya kitang gawa ng ganong kasahol. Babawi si tita, ha? Pangako, babaguhin ko na ang ugali ko. Sorry, Insan. Inggit kasi ako sa'yo, kaya nagawa ko yon. Ako ang sasalo sa kabayaran ng nasira last time. Pangako, hindi na ako uulit. Sunod nilang binisita si Tonyo. Nakakapanibago lang na sa nangihinang katawan ng lalaki, ang akala ng matanda ay galit ang magiging reaksyon nito sa kanyang revelasyon. Hindi ka ba magtatanim ng puot sa amin, iho? Sa ginawa kong yun, kulang pa tong nakuha kong karamdaman. Ngayon ko lang napagtanto na wala namang patutunguhan yung pagiging siga ako sa labas eh. Hindi ko napansin na may labis na palang nahihirapan kahit hindi niya sabihin. Kaya pasensya talaga, Sinta. Sa'yo na rin, Lola. Kapag gumaling na ako sa gamot, isusuko ko ang sarili ko. Ibabalik ko rin ang mga ninakaw ko. Umuwi ang maglola pabalik sa bahay nila. Payapa ang ngiti ni Sinta at hindi man ito matuwid magsalita, taus-puso niya namang pinatawad ang taong nagkamali sa kanya. Binawi na rin ni Lupe ang binigay na barang sa mga sangkot. Sa sumunod na buwan, nakabawi at nakapagpatayo ng munting tindahan ng dalawa. Sintu-sintong tindera pa rin ang terminong maihahambing kay Sinta. Ang kaibahan lang, hindi na ito mag-isa at hindi na makakarinig pa ng masasamang salita galing sa iba. Wakas! Shoutout po sa mga commenters ng last story natin. Si Cristina Peru, Arlene Torquisa, Mirna Alfaro, Gia Gigi,
Estrella Cortez from Canada, Virginia Divina from Saudi, Jasmine Vicente, Angelina I. 1431 from California, Yasden Love, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Lisa Takada at shoutout kay Lisa Yamashita at Himari Yamashita, Gemma Aquino, Alvin Jan Santos, Peter Tom Galindez, Cherry Mukbangas MR, Nida Pangilinan, Kimpoy Feliciano, Kim Bara, Lakshmi, Lynette Reparado, Karen Crazo, Phoebe Ranada, Albert Balderrama, Jennifer Juan, Loralie Altarejos, Weng Oracion, Miracel Masuher, Cor Filiera Vlog, Clement On Fire, Jocelyn Murilla, Roberto Crimen, Vivian Baterbonia, Norvia Cabanero, Phoebe K, Ronald Belza Bajado, Johansa Soncoya, Lady Novi Zapata, Lydia Lopez, Leia Marin from Virac Catanduanes, Andrea Smith, Teresa Balino, Marita Lauriaga from Spain, Bilbao, Arlene Corpus, Rizen and Ryle, Silvia Marie Alegre from Bulacan, Chris Gel Mamado, Evelyn Santos, Beth Mercado, Angelito Laurio, Ad Mako from UK, Rosalina Bogayong, Risa Rizardo, Merly, Annalyn Plopino, May Fugaban, Reka Jukoy, Luza Claro from Nagoya, Japan, Sally Columbres from San Jacinto, Pangasinan, Sofia at shoutout sa Amorin family and Kagiwa family, Marisa Licoto from Katanawan, Quezon, Mercy Grace Shioting, Jen Esto from Hong Kong, Arabella Amurao, Lucy Barangco, Lynn Magdayaw, Angelina Ignacio from California, at Loralie Altarejos. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.